God. Ikaw na po ang bahala sa aming Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen! Hallelujah! Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo sa oras na ito at patuloy nating bigyan ng kapurihan at tunay na kabutihan ng ating Diyos na buhay. Amen! Awitin po natin na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal
mo kaming umibig sa iyo, Panginoon. Hindi lang basta sa awitin namin, Father God. Oh, hallelujah. Awit ng pagsamba, Panginoon. Patuloy kaming aawit sa iyo. Mula sa awiting ito, Ama, Panginoon, hayaan mo, Panginoong, madeklara namin ang kabutihan mo. Okay, buti mo, Panginoon. Hallelujah. Buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ang iyong pinatawag at binigyan mo pa ng tinig at tinuruan mo umawit. Kaya ngayon ang puso't isip ko'y isa't sinasambit. Ang papupuri pagsasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na hawig ng pagsamba ay sa'yo lamang iaalay. Jesus, okay, buti mo. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawag
salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo bang lahat? Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo bang lahat? Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila. Pag-ibig mo, oh Jesus. Amen. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa gabing ito, nilob mo na kami magkatipon at ikaw ay aming sambahin at papurihan sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, sapagkat ito ang oras na kami makakarinig ng mga salita na nagbibigay buhay sa aming mga spirito. At ang buhay na ito, Panginoong Diyos, ang tunay na kinakailangan namin upang ang bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng kagalakan na maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Naririto kami, Panginoon. Hayaan mo, Ama, na buksan mo ang aming puso at ang aming kaisipan na sa lahat ng iyahayag mo, ikaw ang madakila at lubos na mapapurihan. Tulungan mo kaming unawain ito, Panginoong Diyos, at ihayag mo ang katwiran at kalooban mo sa aming kalagitnaan, sapagat wala po kaming magagawa, Panginoon. Hindi sapat ang aming karunungan at hindi sapat ang aming kaalaman. But you are the one who will give us the wisdom, the knowledge, and the power that through your word, Panginoong Diyos, ay patuloy kaming lalago sa aming kaalaman sa mga bagay na niloloob at hinahangad mo para sa amin. Panginoon, pagkaisahin mo kami upang ang aming mga pananampalataya ay patuloy na umayon sa katwiran at sa iyong dakilang kalooban. At dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng mga nagbigay ay pagpalain mo, Panginoon. Ikaw ang magbalik nito ng siksik, liglig at umapaw na pagpapala. At hayaan mong laging maging bukas ang puso at isipan nila sa pagbibigay para sa iyong gawain. Salamat po, aming Panginoon. Ibinabalik namin sa iyong pinakamataas sa papuri, pagsamba at ang aming paglulhati sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa lahat. Acts chapter 4, Gawa kabanatang 4, Acts chapter 4, 31 31 until 37. hanggang 37. Gawa kabanatang 4, talata po'y 31 hanggang 37. At nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila, at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang salita na may katapangan ng salita ng Diyos. At ang karamihan ng mga nagsasampalataya ay nagkakaisa ang puso at ang kaluluwa. At sino may walang nagsabing kanyang sarili na anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat, sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila, palibasay ipinagbali ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito, at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili.
At ang mga ito inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. At si Jose na pinamagatang Bernabe na mga apostol na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang Libita, tubo sa Chipre, na may isang bukid ay ipinagbila ito at dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Amen. Also, chapter 5, verse 1 to 10. Gawa 5, 1 hanggang 10. At ng mga araw ngang ito, nang dumadami na ang mga bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ng mga Greko, Hudyo, laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. At tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos. At Chapter 5. Chapter 5. Acts chapter 5, verse 1 to 10, please. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias ang kasama ng kanyang asawang sa Sapira ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay ang mga paanan ng mga apostol. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa nang yaoy na natili pa, hindi baga yaoy na natiling iyong sarili at nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan. Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. Asinidla ng malaking takot ang lahat ng nangakinig rito. At nagatsitindig ang mga kabinataan, at siya'y binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At na may 3 oras ang nakaraan ng kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari, ay pumasok. At sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ang gayon ng lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, na nga sa pintuan ng mga paa ng mga nagsisipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagdakay na handusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay. At siya'y kanilang inilabas at ilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidla ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ay nakakinig sa mga bagay na ito. Now, this word of God says about the new Jerusalem church as the first church in the world. Ang salitang ating pinapag-aralan ay tumutukoy sa bagong iglesia ng Jerusalem na siyang tunay na iglesia. When these disciples go out preach the gospel, they accept word of God and the Holy Spirit. At ang mga apostol ay lumabas upang mangaral ng mabuting balita, kanilang tinanggap ang mabuting balita at nakapuspos ng banal na Espiritu. When they were filled with the Holy Spirit, they become one mind, one soul. That's why they sold out their all the property and bring to their all the money in front of the disciples. At sa kapuspusan ng kanyang banal na Espiritu Santo na may isang isip at isang puso, ay ipinagbili nila ang lahat nilang kanyang ari-arian at ibinigay sa mga apostol. That's why all the members in the church does not lack of their things. Kaya naman, may tuturing ng lahat ng mga pag-aari ng lahat ng miyembro ng iglesia, hindi lamang para sa kanilang sarili. The problem was the Anania Sapphira family. Pero ang naging problema po ay ang mag-asawang si Ananias at si Sapphira. This family was, they sold out their property or things and but brought to disciples, in front of disciples only, not all, only few. Maging ang mag-asawang ito ay nagbili naman ng kanilang pag-aari, ngunit hindi dinala sa mga apostol ang lahat ng pinagbilian, kundi bahagi lamang. We don't know how much or how many percent. Hindi rin naman po natin alam kung talagang magkano lamang o ilang porsyento lamang ang kanilang dinala. But Jerusalem Church, there are many church members, not only few. Pero alam natin na yung iglesia ng Jerusalem ay hindi lamang kakaunti
ang miyembro, kundi marami. There were thousands of members in the church. At sila po ay maaring nasa libo na ang miyembro. Yeah. And then this Jerusalem church was really built by the Holy Spirit. At alam natin na kung paano ang iglesia na ito ng Jerusalem ay nangapuspos ng banal na Espiritu. Because God established this church as a model of the church. Sapagkat inilaan po talaga ng Diyos ang iglesia ito para maging tularan. That's why we can understand what is the true body of Christ church. Kaya naman maunawaan natin mabuti sa pamamagitan nito kung ano talaga ang tunay na katawan ni Kristo at iglesia. They all build the Holy Spirit and then love one another. Na kung saan sila'y patuloy po na nagmamahalan sa bawat isa at puspos ng banal na That's Espiritu. why almost members, they sold out their house and property and then they share each other. Kaya naman makikita natin ang lahat ng mga miyembro ng iglesyang ito ay ipinagbili ang kanilang mga ari-arian at ibinahagi sa bawat isa. Because they become one spirit, Holy Spirit, and then they become one family. Sapagkat isa lamang po ang Spiritong dumadaloy sa kanila at naroon po yung kanilang pag-iisang katawan. Yeah, but there's one problem, Ananias Sapphira family. Pero ang naging problema po ay ang mag-asawang si Sapphira at si Ananias. Yeah, because they also church members in Jerusalem church, but they were not filled with the Holy Spirit. Sila rin naman po talaga ay miyembro ng Iglesia ng Jerusalem, pero makikita natin kung paano sila hindi puspos ng banal na Espiritu. Instead of the filled of the Holy Spirit, they were filled of the evil one, the devil. Sapagkat imbis na sila ay puspos ng banal na Espiritu, sila po ay nangapuspos ng kaisipan ng Diablo. Yeah. Who's the evil one? The Satan. That is their old man, old self, their self. Sino po ba yung tinutukoy dito na masama o yung Diablo? Ito po yung kanilang lumang pagkatao. Almost other members, they are filled with the Holy Spirit. That's why they did not try to deceive the Holy Spirit. Maari nga po ng ibang mga miyembro yung kapuspos ng banal na Espiritu Santo, kaya wala po sa kanilang kaisipan na dayain ang Espiritu Santo. They nearly feel, almost church members, brothers and sisters, they are nearly one brother and sisters. Karamihan nga po sa kanila ay nangapuspos ng banal na Espiritu Santo at sila po ay nagkakaisa bilang magkakapatiran. Yeah, that's why after sold out their property, house, and then they bring the older man to disciples. Kaya naman nagkaisa po sila na ipagbili ang kanilang mga ari-arian at ibigay lahat sa paanan ng mga apostol. But Ananias Sapphira family, after sold out their property, by the evil one, the old man, they hide their some money for themselves. Samantalang si Ananias sa Sapphira, matapos po nila ipagbili ang kanilang ari-arian, ay napuspos sila ng kaisipan ng Diablo, kaya naman hindi nila naibigay ang lahat, kundi bahagi lamang. Maybe you don't understand why this Ananias Sapphira, they were died, they were killed by the Holy Spirit. Siguro nga po ay maaring hindi pa natin naunawa ang mabuti kung bakit humantong doon sa tinatawag na kamatayan ang naranasan nila sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yeah, because they also sold out their property, and then we don't know how much or ilang percent, but they offered to God, that's offered to God. Sapagat sila rin naman ay tunay na nagbili ng kanilang mga ari-arian at hindi lamang natin alam kung talagang magkano o ano ang porsyento na naibigay nila. Yeah, but now this Acts chapter 4, 5 explain to us what is church and what is God's kingdom, the heaven. Pero sa pamamagitan nga po ng Gawa, Kabanatang 4 at Kabanatang 5, ay ipinapaliwanag sa atin kung ano po yung tunay na iglesia at kung ano ang kaharian ng Diyos. In the world, we call church, but also Bible call God's kingdom. Also, Bible said in the heaven, that is heaven. Sa sanlibutan, ito'y tinatawag nga nating iglesia, pero ito'y tinatawag din na kaharian ng Diyos at doon sa langit ay tunay na kaharian ng Diyos. If God accept Ananias Sapphira, because even though they have little bit their faith, that's why if God accept their money and accept their faith, God is unrighteous God.
At kung tinanggap ng Diyos yung ginawa ni Sapphira at Ananias sa kabila po ng kanilang pagiging maliit na pananampalataya at tinanggap ng Diyos yung kanilang ibinahagi na salapi para sa iglesia, hindi po magiging makatwiran ang Diyos. Maybe you understand, diba? That's why if one of the members sold out their property and then something hide, but we don't know. Anyway, they bring some money to church. Oh, you are happy. Oh, you will accept. Kaya maunawaan natin mabuti kung halimbawa isa lamang o dalawa yung nagbigay ng kanilang mga kaloob. At kung magbibigay po sila sa iglesia, maaring ang mararanasan natin kahit na ito po'y kulang, ay masisiyahan po tayo. But God is not man. He's true God. Pero not just God. pero ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Siya po'y Diyos at kakaiba. That's what Jesus said, right? Without the pay until last penny, you cannot come out. Kaya naman, kung hindi po tayo, sabi po ng ating Panginoon, hanggat hindi natin nababayaran ang huling kusing, hindi tayo makakalabas sa bilangguan. That's why when Israel people into the Canaan, God said to Israel people, when you into the Canaan, kill the older man from the even the kill the baby from the baby older man. Kaya naman, ang mga Israelita ay nakapasok na sa Kanaan, ang inutos ng Diyos sa kanila ay patayin ang lahat ng tao, bata man hanggang sa pinakamatanda. You know, today many unbelievers, they are angry to God. Why God said to Israel people, kill from the baby, kill all the people in the Canaan? Maaring maraming hindi mananampalataya ang nagagalit sa Diyos sapagkat bakit nga ba iutos ng Diyos na patayin ang lahat ng mga tao doon sa Kanaan, bata man hanggang sa pinakamatanda? Because they not understand the meaning of the Canaan and then who's God. Sapagkat maaring hindi nila naintindihan kung ano ibig sabihin ng Kanaan at hindi nakilala ang Diyos. Old Testament times Canaan, that is today church was God's kingdom, that is heaven. Sa lumang tipan at alam natin na ito po ang tinatawag na iglesia ng Diyos o kaharian ng Diyos at ganun din po doon sa langit. Yeah. Sinners, Gentiles cannot into the kingdom of heaven. At alam natin ang lahat ng mga hintil at lahat ng makasalanan ay hindi makakapasok doon sa kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Idol worshippers, Gentiles, sinners, they cannot stay in the Canaan. That's why God said to kill all demonic from the Canaan. Kung paano ang lahat po ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng mga hintil at lahat ng mga makasalanan ay hindi pwedeng manahan doon sa Kanaan, kaya naman kailangan silang patayin. Now, Acts chapter 4:5 says also same, Canaan, also God's kingdom, also heaven. At masasabi natin ang Gawa, Kabanatang 4 at Kabanatang 5 ay tumutukoy po sa Kanaan, sa kaharian ng Diyos na katulad ng sa langit. Acts chapter 4, almost church members, they are filled of the Holy Spirit because they deny on self. Kung paano nga po doon sa Gawa, Kabanatang 4 ay na halos lahat ng mga miyembro ng iglesyang iyon ay napuspos ng banal na Espiritu Santo sapagkat itinanggi nila o nilimot nila yung kanilang sarili. Again and again, I told you, we cannot be perfect, but we have to really understand about ourselves, old man. At paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, hindi man tayo maaring maging ganap. Pero kailangan po nating patayin o kailangan nating makilala yung ating lumang pagkatao. Okay, like this, when I stay in Japan, I was filled with the Holy Spirit. Nang ako'y nananatili sa Japan, ako'y puspos ng banal na Espiritu. That's why almost I was saying like as Acts chapter 4, like as Jerusalem church members. At naranasan ko sa aking buhay kung paano matulad po dun sa binabanggit po sa Gawa, Kabanatang 4. When I see the problem of our brothers and sisters, I go to the bank and they withdraw money and they give it to them. At kapag nakikita ko yung mga problema na mga kapatiran, agad akong pumupunta sa bangko at itinutulong ko ito sa mga kapatirang nangangailangan. There's no hesitation. And then even though after there's no neglect, just nearly with happiness, I nearly love to our brothers and sisters. Hindi ko binibilang yung aking maginagawa sapagkat alam ko na ang pagnanasa ko ay tumulong po doon sa pangailangan ng mga kapatiran. But when I check myself now, I am not nearly filled with the Holy Spirit. Pero sa ngayon, kung susuriin ko ang aking sarili, hindi ako puspos ng banal na Espiritu. Sometimes I am in the Holy Spirit, but many times also I am in my old man. Maaring minsan nga po, ipuspos ako ng banal na Espiritu Santo, pero maaring minsan ay nananatili ako sa aking lumang Through pagkatao. my old man, I cannot love our brothers and sisters. Sapagat sa pamagitan ng aking lumang pagkatao, hindi ko kayang mahalin ang ating mga kapatid. That's why it is my prayer. Father, please take my life because I cannot lay down my life for the brothers and Kaya sisters. naman iyan ang aking naging panalangin sa Diyos na kunin mo na ang aking buhay sapagkat hindi ko kayang mahalin ang aking mga kapatid. But when I stay in Japan,
I have that mind. I want to really lay down my life for the brothers and sisters. Pero sa pananatili ko sa Japan, naranasan ko sa aking buhay na pwede kong ibigay, kaya kong ibigay ang aking buhay sa kapatiran. That's why I pray to God, God, if you save my parents, I'll be missionary. I serve to you with all my life. I pray to God. Kaya naman, naging panalangin ko noon, kung ililigtas mo lamang yung aking mga magulang, ay pwede mo na akong gawing missionary at gamitin mo ako sa ibang And lugar. I pray to God, God, please, if you want to call me as a missionary, let me go to the poor people, poor family. At naging panalangin ko, kung gagawin mo akong isang missionary, dalhin mo ako doon sa pangangaralan kung mahihirap ng mga tao. But today, when I check myself, I have to really kill my old man, because if I would kill my old man, I am in the sin or also evil mind. Pero kung susuriin ko ang aking sarili, kung ako'y mananatili doon sa aking lumang pagkatao, mananatili din yung aking masamang ugali sa akin. Now, my third son, Jiung, is now filled with the Holy Spirit. Sa kasalukuyan ng aking ikatlong anak ay puspos ng banal na spirito. That's why I think almost 3 weeks ago, he went to youth camp, but he want to go again on February. 3 linggo nakalipas ay dumalo na siya sa gawain ng kabataan, pero ngayong Pebrero ay gusto pa rin niyang dumalo. Because there are so many youth members in the church, they have also many youth camp in the different place, different topic. At dahil nga po maraming kabataan doon sa kanilang iglesia, kaya naman hinati-hati po yung mga kabataan at meron silang kanya-kanyang gawain. That's why after this job, work, and then go to the church and prayer, and then preparing the youth camp. Kaya naman napansin ko na matapos po niyang pumasok sa kanyang trabaho, ay nagiging abala rin po siya pagpunta doon sa iglesia para ihanda po yung mga programang gaganapin sa kabataan. That's why when I called to my wife asking, where's Jiung? But all the time was not in the house. Kaya nga po kapag tinatanong ko ang aking asawa nung nandoon ako kung nasaan ang aking anak na si Jiung, ay lagi kasi siyang wala. And last time, one day, Jiung said to my wife, Millie, I don't like to be missionary because I know missionary life. At nasabi ng aking anak na ayoko maging misyonaryo sapagkat alam ko kung anong buhay ng isang misyonaryo. Because Jiung, he knows about missionary life. That's why he don't like to be missionary. At dahil nga po naunawa ang mabuti ni Jiung kung ano ang buhay ng isang misyonaryo, kaya ayaw niya maging misyonaryo. That is his old self, old man. At His mind. naniniwala ko na ito po ay bumabase doon sa kanyang lumang pagkatao. But he said to my wife, but if God called me as a missionary, how to do? I have to obey. I have to go to mission. Pero sinabi niya sa aking asawa, kung loloobin talaga ng Panginoon na ako'y maging misyonaryo, ako'y susunod sa kanya at gagawin ko ang gawain yun. His old self, his old man, his own mind is he don't like to be missionary. Sapagkat ko ang pagbabasihan ay ang kanyang lumang pagkatao, ayaw niya maging misyonaryo. But his new man, Holy Spirit, who stay in him, touch his mind. And then he said, if God called me, I'll be missionary. Pero sa kanyang bagong pagkatao na puspos ng banal na Espiritu Santo, inasabi niya, kung loloobin ng Panginoon na ako'y maging misyonaryo, ako'y susunod doon. God create us as his image. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Because he want to with us forever. Sapagkat ang nais niya po ay makasama tayo magpakailanman. That's why Genesis chapter 1, verse 1 and 2, diba? In the beginning, God created the heaven and the earth. Verse 1. Sa Genesis Kabanatang 1, talatang 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. And the words was without form and void, darkness over the face of the deep, and then the Holy Spirit was hovering over the face of the water. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Spiritually, this earth and heaven is not this physical earth and heaven. Tandaan po natin yung langit at lupa na yon na tinutukoy sa versikulo 1, hindi lamang tumutukoy sa lupa at langit na pisikal. Spiritually, this says about His kingdom, God's kingdom. God wants to make His kingdom. Sapagkat ang tinutukoy dito sa spiritual ay ang kanyang kaharian. That's why the Holy Spirit, the Spirit of God, hovering over the face of the water, because He wants to come upon to us. Kaya nga po sinabi niyang nais niyang sumaibabaw ng tubig sapagkat ang nais niya ay lumapit sa atin. This way, finally, okay, this one first. 1 Corinthians chapter 15, verse 45. Unang Korinto 15,
15:45. 45. Here, it is written, the first man Adam become living being, the last Adam become living, life-giving spirit. Gayon din naman, nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay at ang huling Adam ay naging spiritong nagbibigay buhay. Apostle Pablo said about Genesis chapter 2 verse 7. According to Genesis 2 verse 7, first Adam become living being, but last Adam, Jesus Christ, give to him spirit, Holy Spirit. At ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo ay ang nakasulat doon sa Genesis Kabanatang 2, talatang 7, na kung saan yung kanyang nilikha ay naging, o si Adan ay naging kaluluwang may buhay. After God created Adam and Eve, God gives them spirit, Holy Spirit. Sapagat matapos nga pong malikha ng Diyos si Adan at si Eva, ay binigyan sila ng spirito, yung banal na spirito. But when they obey the devil, the Holy Spirit left from their body. Pero nang sinunod nila yung tinig mismo ng Diablo, ang Espiritu Santong ito'y umalis sa kanila. That is what the Bible says. God wants to come to us by the Holy Spirit. At ito mismo yung nakapaloob na mensahe sa kabuuan ng Biblia na ninanais ng Diyos ay sumaatin. That's why Revelation chapter 21, verse 1 to 3, diba? Finally, I saw a new heaven and new earth. The first heaven and first earth passed away. There's no more sea. At ang sabi po doon sa pahayag, Kabanatang 21, talatang 1 hanggang 3, na nakita ko ang bagong Jerusalem sapagkat yung dating langit at dating lupa ay nawala na. This new heaven and new earth, new Jerusalem, that this says about as kingdom, church. At yung bagong langit at bagong lupa na yon, yung bagong Jerusalem na yon, ay tumutukoy sa kanyang iglesia. This is not today like a church. Final church, God's kingdom. Hindi pa ito yung tinatawag na iglesia ngayon, kundi ito yung darating na iglesia na napuspos ng kanyang kaharian. There's no more sin, there's no darkness, there's no unbelievers, there's no sin in the new heaven and new earth. Na wala na kung saan, wala na ang kasalanan, wala na yung kamalian doon sa bagong langit at bagong lupa. And the verse 3, diba? Behold, the tabernacle of God is with man, he'll dwell with them. This is God's kingdom. Na kung saan ang paghahari ng Diyos ay nasa kanila at ang Diyos ay sumasa kanila, ito ang tunay na kaharian ng Diyos. From before the creation of the world, God created us as His house. Na bago pa lamang nilikha ang sanlibutan, ang nais ng Diyos ay maging tahanan niya tayo. That's why Jesus said, after I go back to Father, I'll prepare you a shelter. There's many rooms in my Father's Kaya naman house. sinabi ng Diyos, ng ating Panginoon, ako'y babalik sa Ama at ipaghahanda kayo ng matitirhan. Jesus said, but I'll come back to you by the Holy Spirit, and then I'll make you as God's kingdom. Heaven and new earth. At babalik ako sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo upang gawin kayo na tunay na kaharian na bagong langit at bagong lupa. Anyway, Adam and Eve commission to God, there's no Holy Spirit. Holy Spirit not come upon to us. Maging maliwanag lamang po sa atin ngayon nang si Adan at si Eva ay nagkasala na wala na ang banal na Espiritu Santo sa That's kanila. why Genesis chapter 6 verse 3 said, diba, God said, my spirit shall not strive with man forever because he's indeed fleshy. Kaya naman sinabi doon sa Genesis Kabanatang 6, talatang 3, ng aking spirito ay hindi na makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. First time, Holy Spirit stay dwelling in Adam's body. Nang una nga po ay nakita natin na kung paano ang banal na Espiritu Santo inanaan sa katawan mismo ni Adan. But after become sinner, all the time, Holy Spirit working, like it's working outside of man. You want to move, touch all the men. Pero matapos nga po magkasala, ang Espiritu Santo ay nasa labas mismo ng buhay ng isang tao, pero nagnanais siyang kumilos at maghari sa tao. Because Genesis chapter 3, verse 15, God promised to us, the woman's offspring come and then he'll judge the devil. Sapagat yan yung ipinangako ng Panginoon doon sa Genesis Kabanatang 3, talatang 15, na kung saan ang binhi ng babae darating upang hatulan ang Diablo. But Adam's first son, Cain, become the way of the devil. Pero alam natin na yung unang anak mismo ni Adan na si Cain ay naging daan para sa Diablo. But when Abel become seed, way of the Christ as a seed of God,
Cain killed his brother. Samantalang si Abel ay naging daan para sa Kristo ng ating Panginoon, kaya naman pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. And then again, God give to them third son as a seed of the woman. Kaya naman ibinigay ng Diyos sa kanilang ikatlong anak na siyang tinatawag na binhi ng babae. But when the time of the Noah, almost people, they were belong to evil one because they have a strong old man. Pero nang dumating yung panahon ni Noe, lahat ng mga tao ay nandoon sa daan ng Diablo sapagkat sila'y nananatili sa kanilang lumang pagkatao. Yeah, according to Genesis chapter 6 verse 3, you can understand who is the old man. This our mind, our old man belong to our physical body. Sa pamamagitan ka po ng Henesis Kabanatang 6, talatang 3, maunawa natin mabuti kung ano yung tinutukoy na lumang pagkatao, mga bagay na nasa ating pisikal So na all the pangatawan. time, they have interest about physical body, physical things, also things of the world. Na sila po ay nagnanasa ng mga bagay para sa kanilang laman, para sa mga bagay sa kanilang katawan, at para sa sanlibutan. And then Genesis chapter 11 says about Babel Tower, the story of the Babel Tower. At pagdating naman sa Henesis Kabanatang 11, ang tinutukoy naman nito ay ang Tore ni Babel. Because after Noah the flood, this is Genesis chapter 11 already passed 100 years, almost 100 years. Sapagkat matapos po ang baha sa panahon ni Noe, makalipas po ang 100 taon, ay nangyari po ang Tore ni Babel. Already this Noah's family, Noah's children spread so many people in the world. Sapagkat matapos nga po ang baha ay lumaganap po ang pamilya ni Noe sa buong mundo. And then Genesis chapter 11 verse 1 said, but now the whole earth at one language, one speech. Sinabi nga po doon sa Henesis Kabanatang 11, talatang 1, ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. Yeah, because on just passed from the Noah's flood 100 years, also whole day like Noah's family. At dahil nga po, matapos po yung baha, magkatapos ng 100 taon, ay sa pamagitan ng pamilya ni Noe, ay nagkaroon ng isang wika at isang salita. Yeah, that's why verse 3 and 4 said, when God saw them, they make the brick for stone and then build Babel Tower. At doon sa 3 at 4 ay napansin sila ng Diyos na kung saan naglalayo ng mga taong ito sa pamamagitan po ng kanilang pagkakaisa na magtayo ng isang tore sa pamamagitan ng mga... And then especially verse 4, let us build ourselves. There's no God, only themselves. Only they have interest over their men, old men. At habang ginagawa nila ito ay sinasabi nilang gumawa tayo. Ito'y para sa kanilang mga sarili. Ibig sabihin, tinutukoy nito yung kanilang lumang And then pagkatao. they said each other, we stay one place because it is not good separate from each other. At sinabi nila sa bawat isa na tayo magiging isa lamang at hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Yeah, please, you try to understand. This is a connect to Exodus, the book of the Act. At masasabi natin na itong talatang ito ay nakakonekta doon sa aklat ng gawa. Maybe next time I explain to you about my second son, G1. At may papaliwanag ko po sa inyo ang nangyayari sa aking pangalawang anak na si G1. I'm really sorry to G1. Ako po'y nalulungkot sa kanyang kalagayan. Because he has many questions about the Bible, about God. Sapagat marami po siyang mga hindi naunawaan sa Biblia. But until 4 years ago, 5 years ago, I did not understand the Bible. That's why I could not explain to him clearly. 4 na taon o 5 taon pa nakakalipas ay hindi ko pa rin talaga malinaw na nawa ng Biblia kaya hindi ko maipaliwanag sa kanya. That's why today, according to my person, G1 is like almost unbelievers. Kaya nga po masasabi ko na yung aking anak na si G1 ay para pong isang hindi mananampalataya. You can understand the Bible. You can understand who is God. Hindi niya naintindihan kung ano ang Biblia, kung sino ang Diyos. Because the Bible is very simple. It is only one story. Alam natin, ang binabanggit ng Biblia ay isa lamang kasaysayan. God wants to build His kingdom, the kingdom of God. Ang nais ng Diyos ay magtayo ng isang kaharian. Ito ay ang kanyang kaharian. Devil wants to destroy this kingdom. That is devil's works. Pero ang gusto ng Diablo at ang gawain ng Diablo ay wasakin ang kahariang iyon. That's why this Noah's descendant, when they have only one language, one speak, they don't like spread. They want to be only one group.
Kaya naman, nang patapos po ang panahon ni Noe, ang mga tao po dito sa Genesis Kabanatang 1 ay nagkakaisa at ayaw maghiwa-hiwalay. Gusto nilang isa lamang silang grupo. Yeah, verse 6 again, they're one and they all have one language. Again said, Sabi sa 6, mayroon silang isang bayan at mayroon lang isang wika. yeah, because they don't like to be God's children. They want to be they want to sit on the God's place. Ayaw po nila na maging isang anak ng Diyos, kundi ayaw din nila na manatili sa lugar ng Diyos. Okay, verse 7 and 8 sabay-sabay tayo. 7 hanggang 8. Halika kayo, tayo bumaba at diyan na din ang guluhin ang kanilang wika na ano pa sila'y huwag makatalastasan sa kanilang salita. Ganitong pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ng pagtatayo ng bayan. Yeah. You see, that's why now God confused their language and then let them separate in the world. Nakita natin kung paanong ginulo ng Diyos ang kanilang wika at sila po ay pinagkalat sa buong mundo. Yeah, that's why verse 9, its name is called Babel. What's the meaning of Babel? God confused the language and all those and then let them separate each other. At doon sa 9, itinawag itong Babel sapagkat ang ibig sabihin nito ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. And then chapter 10 verse 25 sabay-sabay tayo. Sir? Chapter 10 Genesis chapter 10 verse 25. Gis 25. At nagkaanak si Heber ng 2 lalaki, ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. You know about the theory of the Pangaea, theory of the Pangaea. You can check in the YouTube or website. Theory of Theory of the Pangaea. 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 Ito po yung tungkol sa teorya ng Pangaea. Because in the beginning, there's only one continent, only one big land in the world. Sapagkat nung una po talaga ay meron lamang isang kontinente sa buong mundo. Yeah, now today there are six or seven in the world. At ngayon ay may 7 kontinente na po sa buong mundo. Yeah, these scientists they said at the time because time of the Noah, there's only one continent like this. Pero alam niyo po ba na sa panahon ni Noe ay meron lamang isang kontinente? Yeah, but time to after separate. You see, this is Africa, this is South America. At makita natin na nagkahiwa-hiwala yung South Africa, yung South America. Okay, you can check in the YouTube. It is because scientists when they check the whole world, they know first time it was one, but one day separate. Sapagkat maging ang mga nag-aaral ng siyensya ay naunawaan nilang mabuti na isa lamang dating kontinente ito, pero ito'y nagkahiwa-hiwalay. Yeah, because the time of the Babel Tower, God let them separate. Because let them not understand their language. Yung panahon po ng Babel ay pinagkahiwa-hiwalay po sila ng Diyos upang hindi sila magkaunawaan. It is not all. Also, God separate this continent, not only one, six or seven. At nakita nga po natin na kung paano hindi lamang naging isang kontinente, yung isang kontinente, kundi nahati ito sa 7. Acts chapter 3, verse 19 and 21. Gawa, Kabanatang 3, talata po'y 21. Na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta, buhat pa ng una. Yeah, now Apostle Pablo says about restoration of the God's kingdom. At ang tinutukoy dito po ni Apostol Pablo ay ang panunumbalik ng kaharian ng Yeah, Diyos. that's why first be convert,
And then this is the Holy Spirit, pulled out of your sin, and this is the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang unay, kailangan po siyang umakyat at patuloy ng mga puspos ng banal na spirito. Yeah, they are like as heaven, spiritually heaven. Ibig sabihin, sila po itatawaging spiritual na langit. And then Jesus Christ dwell in this heaven until there is the resurrection of the all things. At mananatili po siya doon sa kalangitan hanggat hindi na pananauli ang dating kalagayan. But this is not only sometimes. This is since the world began, God said to us by the prophet. Pero alam natin na ito hindi lamang nagkataon, kundi ito'y itinalaga na ng Panginoon bago pa ang pasimula at ipinahayag ng mga propeta. Yeah, but according to Acts chapter 1 verse 6, even the disciples of Jesus Christ, they could not understand about restoration of the God's kingdom. Sapagkat maging sa gawa kabanatang 1, talatang 6, ang mga alagad ng Panginoon na hindi rin naunawaan ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Yeah, only just they are thinking not only the nature of the God's kingdom, only this story of the kingdom of Israel. Sapagkat hindi nila naintindihan kung anong kaharian yung itatayo ay itatatag muli ng ating Panginoon. Ang iniisip lamang nila ay yung kaharian ng Jerusalem. You know meaning of the Israel, Judah. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Judas Iscariot? Judas Iscariote? Iscariot, meaning of Iscariot. Iscariote. That is kuchilyo, right? Kuchilyo. Ang ibig sabihin po ng salitang Iscariote ay kutsilyo. Yeah, because he was working for independent of the Israel from Rome. From the Rome, working for independent from the Rome. Sapagkat siya po ay nagtatrabaho po doon o gumagawa para po doon sa pagiging nag-iisa doon sa Roma. He has no interest about this nature of the God's kingdom. Wala po siyang interest para po doon sa pagtatayo ng kaharian ng His Diyos. mind is only restoration of the Israel, the kingdom Israel. At ang iniisip po niya ay ang maitatag muli yung kaharian ng Israel. Yeah, that's why he could not say become Satan's way. Kaya nga po, dahil doon ay naging daan siya para sa daan ng Diablo. Yeah, okay. You see, Acts chapter 2, Gawa, kabanatang 2, the day of the Pentecostal, they were this Holy Spirit. sa panahon ng Pentecostes ay tinanggap nila ang banal na Yeah, Espiritu. but according to verse 2, chapter 2, verse 6, they talk each other by their own language, but they can understand each other. Ang sabi dito sa versikulo 6, sila ay nagsasalita ng kanilang sariling wika pero nagkakaunawaan. Yeah, you see, okay, hanggang verse 6 to 13, sabay-sabay. 6 to 13 pa Yeah, 6 to 13. At nang marinig ang ugong na ito ay nagkatipon ng karamihan at nakamaang sapagkat sa kanila ay narinig sa bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Silang lahat ay nagtaka at nagsipagsilalas na nagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsasalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayo mga Parto at mga Medo at mga Elamita at mga nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia, sa Pampilya, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cirene at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense at mga Arabe ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila ng ating mga wika na mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Silang lahat ay nangagtaka at nangalito na sinasabi sa isa't isa, anong kahulugan nito? Datapat ang mga iba ay nangaglilibak na nagsabi, sila'y puno ng bagong alak. She means, like this, many Filipino come together and pray to God. Makita natin dito, mailalarawan natin na maraming Pilipino Yeah, ang but nagsama-sama para manalangin sa some Diyos. Filipino pray to God by the
Tagalog, but some Ilocano, some also Visayas, At katulad nga po ng mga Pilipino, kapag tayo po ay nanalangin sama-sama, maaring yung iba ay nananalangin ng Bisaya, yung iba ay Ilocano, yung iba naman po ay Tagalog. But it is important, before they were filled with the Holy Spirit, they could not understand each other. They cannot understand. Pero alam natin na bago sila mapuspos ng banal na Espiritu Santo, hindi sila nagkakaunawaan. But after this Holy Spirit, when they pray to God through own language, but they can each other. They can understand each other. Pero matapos po sila mga puspos ng banal na Espiritu Santo, bagamat iba't iba ang sinasalita ng kalang wika, sila ay Yeah, nagkakaunawaan. because it was God's will. First time, there's only one language, one speech. Sapagkat alam natin, ito'y kalooban ng Diyos, sapagkat dati naman talagang isa ang salita at Yeah, wika. but when they came to God by the Babel Tower, God let them spread, not understand each other. Even though people, they are one language, but they cannot understand each other. Pero nangguluhin nga po sila doon sa Tori na Babel, ay bagamat isa lamang kalang salita at wika, hindi na po sila nagkaunawaan nang sila'y paghiwa-hiwalayin. That's why you can understand the Babel Tower, that time of the Babel Tower, all the people, they were really against God. Kaya nga po masasabi natin, nang itinatayo ang Tori ni Babel, ay sila po'y nagkakaisa na lumaban sa Diyos. Yeah, but how about this Acts chapter from 1 says about destruction of the God's kingdom through church. Pero alam natin na sa pamamagitan ng gawa kabanatang 1, ay makita natin ibinabalik yung kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng That's iglesia. why Apostle Pablo purposely explained to us by the Holy Spirit, they can each other, even though when they pray to God by own language, each other, they can understand. Kaya nga pinapaliwanag sa atin na po sa Pablo na bagamat nagsasalita sila sa iba't ibang wika, pero nagkaroon sila ng pagkakaunawaan sa bawat isa. Which means Apostle Pablo explained to us, God, by the Holy Spirit, become one language. Again, become one language. That is the destiny of the God's kingdom. At ipinapaliwanag ni Apostol Pablo dito na sa pamagitan ng Espiritu Santo ay nagkaroon sila ng isa lamang na salita, sila po ay naging naibalik yung kaharian ng Diyos. And then finally, God saved many people, and then God, this Jerusalem church was built by God, by the Holy Spirit, not man. At nakasawakas ay naroon yung panunumbalik po ng kabuuan ng iglesia na hindi tinayo ng tao kundi ng Diyos. That's why Acts chapter 1 says about the disciples, they tells about disciples of the not God's kingdom, Israel. They are in Israel. Kaya nga Because they po, don't understand. doon sa gawa kabanatang 1, ang paunawa lamang ng mga alagad ay ang panunumbalik ng kaharian ng Israel at hindi ng kaharian ng Diyos. Before this Holy Spirit, they have only interest about the restoration of the only Israel, like it's time of the David. Na bago nga po sila, mga puspos ng banal na Espiritu Santo, ang inisip lamang po nila ay ang pagtatayo muli ng kaharian ng Israel, katulad po ng panahon ni David. But after this when they be filled Holy Spirit, they nearly understand about the restoration of God's kingdom. Pero nang sila po ay nangapuspos ng banal na Espiritu Santo, naunawa nilang mabuti na panunumbalik ito ng pagtatayo muli ng kaharian ng Diyos. That's why Apostle Pablo, he understand about the Babel Tower. Time the Babel Tower, they can separate people by the different language, scattered them. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na naunawaan mismo ni Apostol Pablo kung paanong pinag-iwahiwalay ng Diyos sa Tori ni Babel na magkaroon ng iba't ibang klaseng wika. Yeah, he want to explain to us that when God create His church in Jerusalem, like it's become one family, one language. Ibig sabihin, bago nga po itinayo ng Diyos yung iglesyang ito doon sa Jerusalem, nagkaroon po ng isang salita, isang wika. Yeah, this says about the restoration of the God's Yan kingdom. po yung tinatawag na panunumbalik ng kaharian ng Diyos. Yeah, that's why he purposely explained to us Acts chapter 4, chapter 5 about the New Jerusalem church. Ibig sabihin, sinadya nga po na para maunawa natin yung sinasabi sa gawa kabanatang 4 at kabanatang 5 tungkol doon sa iglesia sa Jerusalem. Today, we cannot see this kind of church in the world. At alam natin na wala ng ganitong klaseng iglesia sa buong mundo. Yeah, because first time Jerusalem church, that is model church of the
world. Sapagkat masasabi natin na ang iglesia sa Jerusalem ay isang modelo o tularang Of iglesia. course, if all the church members become like us, New Jerusalem members, we can establish this kind of church. Sapagkat alam po natin na kung ang lahat ng iglesia ay magiging katulad sa iglesia ng Jerusalem, makikita at matutulad tayo rito. But Jerusalem church is a special church. God established this church as a model of the church. Pero masasabi natin natatangi po ang iglesia ng Jerusalem, kaya naman ito ay ibinigay sa atin na bilang pinakahalimbawa. This is not only church. This is the God's kingdom. God's kingdom, new heaven and new earth. At hindi lamang sila may tuturing na iglesia, kundi may tuturing po silang tunay na kaharian ng Diyos. Yeah, that's why all the members of in Jerusalem, they have one mind, one love, Kaya naman, one spirit. ang lahat po ng mga miyembro sa Jerusalem ay mayroong isang puso, isang isip, at isang They pananampalataya. become nearly one family, diba? One family. At naging isang kalamang pamilya. Like as Adam and Eva, people commission to God, they will nearly love each other. One family, one Na kung family. paano nga po na bago magkasala si Eva at Adan, naroon yung pag-ibig sa bawat isa. But after commission to God, how about? The Adam said to God, "It's this woman, this problem is this woman, you gave to me." Pero matapos po magkasala, nakita natin kung paanong sinisina ni Adan yung kanyang babae, yung babae na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yeah, but people commission to God, how about? You are my born flesh of flesh. You are one. Samantalang bago magkasala, ay sinabi ni Adan kay Eva, ikaw ang laman ng aking laman, buto ng aking buto. But after the Holy Spirit, they from them, they are changed. They have old man, old self. Pero matapos silang lisanin ng banal na Espiritu Santo, ay lumitaw na yung kanilang lumang Yeah, pagkatao. that's why when God asked to Adam, why did you eat? Because this woman, you give to me. Your problem, why you give to me? Kaya naman nang tinanong ng Diyos si Adan, bakit mo kinain yung ipinagbabawal na bunga? Ang sinabi niya ay dahil dito sa babae na ibinigay mo sa Yeah, akin. but first church, Jerusalem church was restoration of this God's kingdom again. Kaya nga po masasabi natin na yung iglesia ng Jerusalem ay ang panunumbalik ng kaharian ng Diyos. Because all the members, they were filled with the Holy Spirit. By the Holy Spirit, they become one family. At dahil nga po lahat ng mga miyembro ay nangapuspos ng banal na Espiritu Santo, sila ay naging isang pamilya. Yeah, not only one family, one language. Nearly they love each other. Hindi lang isang pamilya, kundi isang salita, sila ay nagmamahalan sa bawat isa. Yeah, this is model church. God's church, true God's church. At isang halimbawa ng iglesia, tularang Yeah, iglesia. but we cannot see this kind of church now today in the Pero world. sa ngayon, hindi natin makikita ang ganitong iglesia sa buong mundo. That's why you have to nearly understand what is model of the true our church. Kaya nga maunawa natin mabuti, ano ba talaga yung tinutularan nating iglesia? Jerusalem church, that is our model. We have to follow to Na yung Jerusalem ating church. tinutularang iglesia ngayon ay yung iglesia ng Jerusalem. That's why we have to deny ourselves. Kaya kailangan nating limutin ang ating lumang Because pagkatao. through our old man, we cannot love one another. Sapagkat sa pamagitan ng ating lumang pagkatao, hindi natin kayang mahalin ang bawat isa. This Ananias and Sapphira, instead of the fear of the Holy Spirit, they were filled of the evil one, the devil. Kung paanong si Ananias sa Sapphira, imbis na sila ay mga puspos ng banal na spirito, sila ay puspos noong mismong spirito ng masama. I don't know they is the Holy Spirit or not. I don't know. To the Hindi ba Bible. natin alam kung sila talaga ay nakapuspos ng banal na Espiritu Santo sapagkat hindi binanggit ng Biblia. Anyway, they were members of the Jerusalem church. Pero maliwanag na sila po ay miyembro ng iglesia ng Jerusalem. That's why they want to join to church with church. At ang hinahangad po nila ay maging kabilang sa iglesia They ng saw Jerusalem. almost church members. They sold out house and property and bring their money to in front of the disciples. Kung paano nagnanais sila na gawin nila yung ginawa ng ibang miyembro na kung saan sila ay nagbili ng kanilang mga ari-arian at ibinigay sa That's apostol. why they sold out their property and also bring to money, but this is not all. Kaya naman sila ay nagbenta rin ng kanilang ari-arian, pero hindi nila ibinigay lahat sa apostol. Yeah, because they were not filled with the Holy Spirit. Sapagkat hindi sila puspos ng spirito. Already I told you, we have some experience when you are filled with the Holy Spirit. But today, we have to deny ourselves. Totoo nga po na pwede nating maranasan talaga yung kapuspusan ng banal na Espiritu Santo, pero ang unang dapat nating gawin ay limutin ang ating lumang pagkatao. Without denying ourselves, we cannot love one another. Sapagkat kung di natin lilimutin ang ating lumang pagkatao, hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa. This Ananias and Sapphira,
they cannot love one another because they were filled of not filled of the Holy Spirit. At katulad ni Ananias sa Sapira, hindi nila kayang mahalin ng bawat isang ang mga kapatiran sapagkat hindi sila napuspos ng banal na Espiritu. Still, they have strong own self, but it was devil's character. Sapagkat ang nananaig sa kanila yung lumang pagkatao at yung mismong katangian ng Diablo. Of course, already I told you today, just God's waiting, we repent and come back to Him. Pero sa ngayon, sinasabi ko nga po sa inyo na ang tanging gagawin lamang natin ay magtiwala sa Kanya at manumbalik sa Kanya. That's why even though in the church, this kind of members, it's okay. This not happen to them in the church today. Kaya naman kahit na may mga miyembro tayong katulad ni Ananias sa Sapira, hindi mangyayari sa kanila ang ginangyari sa kanila. That's why even though many nearly better believers now in the church, Kahit na po, not our church but other churches, maaaring sa kasalukuyan ay marami ring masasamang miyembro sa loob ng iglesia. Hindi man sa ating iglesia, kundi sa iba. but through this word of God, you have to really understand about God's kingdom. God's kingdom. What is God's kingdom? Pero malinaw na ngayon sa ating mga buhay, ipinaliwanag sa atin kung ano yung tinatawag na kaharian ng You have to Diyos. really understand what is true church. Because you, Jerusalem church, you have to follow to Jerusalem church. Ipinaliwanag sa atin kung anong tinatawag na tunay na iglesia. Ito yung iglesia ng Jerusalem na dapat nating tularan. You have to really understand. You have to be born again. You cannot into God's kingdom. At kung hindi tayo may papanganak na muli, hindi tayo makapasok sa kanyang kaharian. If you are not deny our old man also, you cannot into God's kingdom. At kung hindi natin lilimutin ang ating lumang pagkatao, hindi tayo makapasok sa kanyang kaharian. If you are all the time like this, you are feelings of old man's, your own self, you love only self, you are like this, Ananias Sapphira saying. At kung tayo puspos ng ating pagmamahal lamang para sa ating sarili, hindi malayong matulad tayo kay Ananias at kay Sapphira. Even though you are come to church, but you are not body of Christ. Kaya kahit na dumadalo tayo sa loob ng iglesia, hindi tayo may bibilang na katawan ni Kristo. Problem is, if you are not repent, not come back to God, we cannot into the God's At kung hindi kingdom. tayo magsisisi at mananambalik sa Diyos, hindi tayo mapapabilang sa kanyang kaharian. You have to really understand what's the church, true church. Kaya naman kailangan natin maunawaan kung ano ba ang tinatawag na tunay na iglesia. This church will be God's kingdom, new heaven and new Ang earth. iglesyang ito ay magiging tunay na kaharian ng Diyos, tunay na bagong langit at bagong lupa. Without born again, you cannot into the God's At kung kingdom. hindi tayo may papanganak na muli, hindi tayo makapasok sa kanyang If kaharian. you are not deny our old man, old self, you cannot into God's At kung kingdom. hindi natin malilimot ang ating lumang pagkatao, hindi tayo mapapabilang sa kanyang kaharian. If you are not deny our old man, it's same like as Ananias Sapphira. At kung hindi natin malilimot ang ating lumang pagkatao, wala tayong pagkakaiba kay Ananias at Sapphira. Now it's okay, but last time God will check, judge it all, and then not deny our old man, we cannot into God's Maaaring kingdom. sa kasalukuyan, ito'y ayos lamang. Pero pagdating ng takdang araw, nahatulan tayo ng Panginoon at masumpungan na hindi natin nilimot ang ating lumang pagkatao, hindi tayo makapasok sa kanyang kaharian. Please do not thinking simply. It is connect to our eternal salvation and eternal life. Huwag natin isipin na ito'y simple lamang sapagkat ito'y konektado sa ating buhay na walang hanggan. That's why please you understand who is God and then what is church. Kaya kailangan natin maunawaan kung sino ang Diyos, kung ano ang iglesia. And then deny self and then follow to Jesus Christ. Limutin ang ating sarili at sumunod kay Kristo. Okay, all together let's pray. Tayo po'y sama-samang manalangin Ask sa to oras God, ito. God, please let me feel the Holy Spirit. Nailingin natin sa Diyos na tayo po'y mga puspos ng banal na Espiritu. God, please protect me from the way of the Ananias Sapphira. Na ilayo tayo doon sa gawain ni Ananias sa Sapphira. Please let me deny myself and then let me love one another. Natulungan- As of me, myself. Natulungan tayo na limutin ang ating lumang pagkatao at patuloy tayo magkaroon ng pag-ibig sa bawat I isa. also pray to God for our church, main church from all the branch churches until Cambodia church, also same like Jerusalem church, become new Jerusalem church. At ipanalangin natin hindi lamang ang ating main church, kundi ang ating mga branch churches hanggang sa ating iglesia sa Cambodia ay maging tunay na katulad ng iglesia ng Jerusalem. They shout 3 times, oh my soul, all together pray. Oh my soul overcome! Oh my soul! Overcome! Oh my soul! Overcome! And oh my soul! Overcome! Ang manaming Diyos, Saya tulungan ang Panginoong Diyos sa bagong Jerusalem. 아버지,
역사해 주셨소서. 아버지 말씀을 임하게 하시고 이 말씀을 임하고 증거되게 주셨소서. 우리 너희가 인정하게 하소서. 우리 너희가 감사의 때가 되게 해주셨소서. 우리가 하나님의 성도가 나오게 하게 하소서. 우리가 하나님의 성도가 나오게 하게 주셨소서. 주여 도우시고 역사해 주셨소서. 주여 도와주셨소서. 주여 도우시고 역사해 주셨소서. 주여 도와주셨소서. Ang pagkatao at ang tunay na mabuhay po sa amin na ikaw ang aming Panginoong Jesus. Tulungan mo kami, Panginoong God. Huwag mong pababayaan ang bawat isa po sa amin. Hayaan mo man na tulungan mo kami, Panginoong God, na tularan, Panginoong Diyos, ang iglesia ng Jerusalem na kung saan ang iyong kaharian, ang iyong paghahari, Panginoong God, ay nananatili sa bawat isa sa kanila. Puspusin mo ang bawat isa po sa amin ng iyong banal na Espiritu, Panginoong God, at ang katwiran at kalooban mo'y tunay na papaghariin mo lagi sa buhay namin, Panginoong God. At huwag mo hayaan, Ama, na nakatuon lamang kami sa aming mga sarili, kundi patuloy na naroon ang pag-ibig namin sa aming mga kapatid, pag-ibig sa iyong iglesia, pag-ibig, Panginoong Diyos, sa iyong kaharian. At naniniwala kami, magiging marapat kami at sa lahat ng aming kahinaan, Panginoong Diyos, manatili ang iyong kalakasan at manatili ang iyong katwiran at kalooban sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, tulungan mo kami maging matagumpay hanggang sa muli mong pagparito, aming Panginoong Jesus, sapagat yan ang hinahangad namin. Tulungan mo kami nalimutin ang aming lumang pagkatao at ang mamuhay ay ikaw, Panginoong Jesus, sa buhay namin. Salamat po, aming Diyos, at inaangkin namin ang katagumpayan ng lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.